Hindi nakapasok ng playoffs ang Golden State Warriors last season dahil tinalo po sila ng Phoenix Suns sa play-in tournament mga kaibigan. Pagkatapos matalo sa larong iyon ay kinausap ni Steve Kerr sina Draymond at Steph. Parang may halong pamamaalam na ang kanyang binitawan na mensahe kina Dray at Curry. Matapos nun ay agad na pumasok sa ating isip na tapos na ang Warriors magre-rebuild na sila para sa future. Ngunit isang napakagandang balita po dahil tumanggap ulit si Steve Kerr ng 2-year deal sa Golden State. Patunay na gusto pa nilang magkampiyon pa at bigayin ang mga natitirang panahon pa ni Steph sa GSW, kung saan nananatiling nasa mataas pa rin na level ang nilalaro ng greatest shooter hanggang ngayon. Ang pagbabalik ni Kerr ay lumalabas na gusto nilang bumawi next season at sa mga susunod pa. Pagkatapos binalik ng Warriors ang dalawang veteranong sentro nilang sina Al Horford at Kristaps Porzingis. Bagaman may edad na ay hindi pa rin sila nauubusan ng gasolina sa kanilang mga tangke, nakita naman natin ang ginawa nila sa play-in tournament kontra Los Angeles Clippers, isa yon sa dahilan kung bakit kinuha sila ulit ng GSW. Parehong champion kaya masasabing hindi talaga sila basta-basta. Binalik din nila si DeAnthony Melton, tiwala sila sa playmaking ni Melton at kanyang malaking tulong na maibibigay pagdating sa depensa sa perimeter. Solid na galaw din yan ng Dubs at pagkatapos kinuha din nila ulit si Charles Bassey, batang sentro na kayang pumalag sa kahit sino ang katapat sa ilalim. Malakas at payag na makipagpalitan ng mukha ito sa loob ng basket, solid na rin protector at rebounder si Charles, mabilis din siya kaya perfect fit yung kanyang playing style sa sistema na pinapatakbo ng Golden State. Sa draft naman nakuha nila itong matinik na two-way player na si Axel Lendeboer na isa sa sinusundan ng mga fans ngayon. May totoong husay si Axel kung saan siya lang naman ang pinangalanan bilang Finals MVP, at naging 2026 Summer League MVP pa. Hindi biro ang galing ng rookie ng Dubs, matik na magkakaroon po siya ng malaking tulong sa Warriors next season both offense and defense. Huling magandang galaw ng GSW front office ay itong pagkuha naman nila sa champion coach na si Frank Vogel bilang tatayong assistant coach next season under Steve Kerr. Isang napakasolidong galaw po ito, paniguradong mas mag-e-improve ang depensa nila ngayong hawak na sila ni Vogel. Ang isang problema lang nila ay ang pagkaroon ng injury ni Butler kung saan inaasahan po na mawawala si Jimmy sa buong regular season games next season. Kung mapaaga man ang pagbabalik niya at kung hindi ako nagkakamali ay 10 regular season games lang siya makakapaglaro sa sunod na season mga kaibigan. Malaking kawalan yan sa Warriors at isa pa expiring yung kanyang kontrata, kaya ang magandang gawin ng Golden State ay maghanap na magandang trade kay Jimmy. Diyan na po papasok ang matunag na trade ideya na ito sa pagitan ng team ng New Orleans Pelicans at Golden State Warriors. Kung saan makukuha ng Warriors sina Zion Williamson at Trey Murphy kapalit si Jimmy Butler, 3 unprotected first round picks at 3 future pick swap naman. Solid na solid ito para sa Warriors kung gusto nilang manalo agad, at para sa Pelicans naman okay rin kasi may Butler na sila at may maraming picks pa. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa trade ideya na ito? Mag-comment lang po. Bago tayo magpatuloy ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo, hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Hanggang ngayon mga kaibigan ay hindi pa rin nakakapagdesisyon si LeBron kung sa anong team siya maglalaro next season. Kabilang po ang Golden State sa mga kupunan na posibleng puntahan ni LBJ, hindi sila ang palaging sinasabi na pinaka-paborito kay LeBron, pero marami pa rin naman ang naniniwala na GSW ang pipiliin ng hari. Hindi naaalis ang Warriors sa listahan kay LeBron kung saan mismong may-ari na nga ng Warriors noong nakaraang ilang araw lang ang nagsabing na ilalaban nila ang pagkuha kay LBJ hanggang sa huli kung kailan ito magdesisyon ng kanyang bagong team. Most requested ng mga fans ang LeBron sa Warriors dahil makakasama lang naman niya si Steph Curry at Draymond Green. At kapag matuloy ay talagang papalag sila next season sa kahit anumang kupunan sa liga. Pero yun nga, hindi nga natin nasisiguro na sa Warriors pupunta si LBJ. Kaya naman perfect plan B ng Dubs ang trade na ito, Butler plus picks kapalit sina Zion at Murphy. Maliban dyan ay posibleng kukunin din nila si DeMar DeRozan kung hindi nila makukuha si LeBron. Sa tingin ko mukhang palag pa rin naman sila dito kahit hindi na nila makuha si LeBron. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa posibleng plan B ng Warriors kapag hindi nila makuha si LBJ? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan.